Ayan, so good morning po sa ating lahat and binabati ko po ang ating manonood sa Facebook Live at maging kasama naman natin dito sa Zoom. At tayo po na po ang ngayon ay magsisimula na sa ating programa, ating devotional program this morning. And yan po mabanggitin ang mga bahagi ngayong umaga. Pagkatapos ko pong salita ay tayo po ay aawit ng ating opening song and opening prayer naman po ni Sister Angela po. Kaya na po niya ay ang ah, tagapagsalita po natin ay si Brother David Buko and ang tapunan ay ang closing song at ang closing prayer po ng ating speaker. So, tayo na po ngayon ay dumako na sa ating opening song. Let's pray. Ama naming banal, Diyos mo kapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat at paggabay niyo po sa amin sa buong magdamag at muli po maraming salamat sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob. Sa mga oras ito, Ama, sa muling pag-aaral namin ng inyong mga salita na mabuksan na aming mga puso at isipan at upang sa ganun po ay aming lubusang maunawaan ng aming mga mapapakinggang mensahe na mula sa inyo. Wala po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang title po ng ating
Devotional ngayon ay His Gentle Loving Care, February 26. So sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Sabi po sa first paragraph, the Lord's care is over all His creatures. He loves them all and makes no difference, except that He has the most tender pity for those who are called to bear life's heaviest burden. God's children must meet trials and difficulties, but they should accept their lot with a cheerful spirit, remembering that for all that the world neglects to bestow, God Himself will make up to them in the best of favors. So, yun nga, mahal tayo ng Diyos, lahat ng nilalang niya. Wala siyang favoritism, pero mas lalo niyang kinakawaan at inaalagaan ang mga taong mabigat ang pinapasan sa buhay. So, sinasabi rin dito na may ah, trials, trials talaga sa buhay. So, hindi exempted ang anak ng Diyos sa problema. Pero, ang dapat na attitude ay cheerful spirit. Hindi dahil madali, kundi dahil may tiwala tayo na babawi ang Diyos sa mga bagay na hindi naibigay ng mundo. So, kapag hindi ka pinapahalaga ng tao, ang Diyos ang magbibigay ng mas magandang pabor. It is when we come into difficult places that He reveals His powers and wisdom in answer to humble prayer. Have confidence in Him as a prayer, hearing prayer, answering God. He will reveal Himself to you as one who can help in every emergency. He who created man, who gave him his wonderful physical, mental, and spiritual faculties, will not withhold that which is necessary to sustain the life He has given. He who has given us His word, the lips of this tree of life, will not withhold from us a knowledge of how to provide food for His needy children. So, yun nga, na minsan kailangan pa nating mapunta sa difficulties places bago natin maranasan ang totoong tulong ng Diyos. Kasi doon tayo mas seryosong lumalapit sa Kanya. Sinasabi rin na siya ang lumikha sa atin. Binigyan niya tayo ng katawan, isip at espiritu. Hindi niya tayo pababayaan. Kung binigyan ka niya ng buhay, siguradong bibigyan ka rin niya ng kailangan para mabuhay. Ang word niya, ah, ah, ang word niya ay parang tree of life na nagbibigay ng spiritual nourishment. At kung kaya ah, um, kaya tayong pakainin spiritually, kaya niya rin tayong sustentuhan physically. So, hindi ka pabayaan ng Diyos sa mga emergency. Siya ay prayer hearing at prayer answering God. Some are always anticipating evil or magnifying the difficulties that really exist, so that their eyes are blinded to the many blessings which demand their gratitude. The obstacle they encounter, instead of leading them to seek help from God, the only source of strength, separate from them from Him, because they awaken unrest and repining. So may mga tao na laging inaasahan ang masama at pinapalaki ang problema. Kaya hindi nila nakikita ang mga blessing. So may mga tendency tayo minsan na nag-overthink, nag-expect ng worst at pinapalaki ang malilit na problema. So kapag ganito ay nabubulag tayo sa mga blessing na dapat sana ay pinapasalamatan natin. Ang masama pa, imbis na ang problema ay magtulak sa atin papalapit sa Diyos, ay lalo pa tayong lumalayo dahil sa reklamo, pag-aalala, at self-pity. Ang worry ay hindi nagbibigay ng lakas.
inuubos ito ng energy natin. So, ang problema hindi dapat maging dahilan para lumayo sa Diyos, kundi para mas kumapit sa Kanya. Do we well to be thus unbelieving? Why should we be ungrateful and distrustful? Jesus is our friend. All heaven is interested in our welfare, and our anxiety and fear grieve the Holy Spirit of God. We should not indulge in a solicitude that only frets and weary us, but does not help us to bear trials. He invites the weary and care laden. Take my yoke upon you, and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. We may find rest in peace in God. So, hindi dapat tayo mabuhay sa takot at sobrang pag-aalala. Dahil si Jesus ay kaibigan natin at interesado ang langit sa kapakanan natin. Sinasabi dito na ang sobrang anxiety at fear ay nakakalungkot sa Holy Spirit. Hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niya tayong magkaroon ng kapayapaan. So, ginagamit dito ang invitation ni ah Jesus sa Matthew 11:28 to 29. Yun nga sabi dito na, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ibig sabihin na ibigay natin sa Kanya yung bigat at alisin natin ang yoke na anxiety. At, at yun nga, itong yoke ay simbolo ng pasanin. Ang pasanin na galing sa mundo ay mabigat, pero ang pasanin na kasama si Kristo ay may kapayapaan. So, ang tunay na rest ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Yun nga po, nandito na, ah, lagi po natin tandaan na mahal tayo ng Diyos na lalo na pag mabibigat ang pinapasan natin kapag tayo may problema. At yun nga, sa mahirap na sitwasyon ay doon natin nararanasan ang kapangyarihan niya. Kaya nga na pag nakaka-encounter tayo ng mga problema, ay mas maging prayerful tayo na yun nga, magtiwala lang sa Kanya. Huwag na natin palakin yung problema at kalimutan ang blessing. Dapat nga ay magpasalamat pa tayo. Kasi yun nga, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga problema para mag-grow tayo. Pag wala kang problema, pag wala kang hinahanap na problema, hindi ka mag-grow. Parang ganun din sa pagdating sa ah, mga trabaho, business. So, lahat tayo may hinahanap ng mga stages, levels para makamit natin yung ah, perfection o isang goal, yung isang bagay. Sabi nga dito na yung worry ay hindi solusyon. Ang ating pahinga lamang po ay si Hesus Kristo. Kaya lagi natin tandaan na yung pagsubok ay may kapayapaan pa rin sa Diyos kahit may pagsubok. So, naway, dito na lang po nagtatapos ang aking devotional. Naway, marami po tayong natutunan ngayon. Yan, so maraming salamat po. Brother Dapo sa inyo pong napakagandang mensahe at ito nga po no, atin pong naintindihan na kung tayo man ay sakaling alam ko lahat naman po tayo ay nakakaranas no, ng mga ganitong uri ng mga problema no or tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok na napakahirap lampasan no ay
At atin po tatandaan, no, lagi po ang Diyos na nagbabantay sa atin at handang tulungan tayo sa lahat ng mga problema natin, no. Pero kanya rin po tinutulungan, no, ng special comfort o binibigyan po ng kalakasan yung mga tao po na kanilang kinakarga yung mga mabibigat na dala-dala nila, no. Kaya nga po, kapag ang problema po dumating sa ating buhay ay wag po nawa tayong mag-complain, no? O matakot or mag-expect ng mga worst na mga bagay. Instead, ay kailangan po nating manalangin, no? Ng taimtim sa ating Panginoon at magtiwala po na kanyang papakinggan at sasagutin ang ating mga bawat panalangin. At syempre, kailangan po nating karoon ng patience kasi po hindi po agad-agad ang ano, no. Kailangan din po ito ng action, no. Hindi lamang po dapat tayo ah puro salita lamang. Kailangan natin pong um samahan ng paggawa, no. Ito po nga po, faith without works din, parang gano'n na din po. And kailangan po natin yung tiwala po natin sa kanya is fully 100%. Kasi kung meron pang 1% na natitira na parang nagdadaw tayo na hindi siguro tayo patutulungan, ay hindi po matutuloy yung putulong niya sa atin, no? Kasi parang wala po tayong tiwala sa kanya. At ayun po ay nawa malinaw na po sa atin itong mga salitang ito, mga lesson na ito na nagpaalala sa atin na tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon at siya na po ang bahala na magkarga ng ating mga mabibigat na dala-dala at tulungan tayo at gabayan niya tayo sa kung paano niya ginabayan niya rin ang kanyang anak na si Kristo, no, na um, makalagpas din po sa mga uri ng pagsubok. Ayan. So tayo na po ngayon, dumako na sa ating pagtatapos ng ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga ito na muli po nagtipon-tipon upang makandig po ng inyong mga mensahe. Sa po mga mensaheng napakinggan, namin amin itong may saksayan pag-isipan at may sa kabuhayan at maging paalala na lagi po kayo nandyan sa tabi namin, lalo na pag may mga problema po kami hinaharap. Panginoon, tulungan niyo po kami na mapanagumpayan ang aming mga ah, problema at palakasin ang mga kahinaan namin. Ah, Patuloy niyo po kaming bigyan ng mga talento at mga wisdom upang magamit po sa inyong gawain. Ingatan niyo po kami sa araw na ito. Gayon din po sa aming mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang pagkasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so thank you very much po, Brother Japet, at sa mga nag-participate and maging sa mga manonood po natin dito sa ating programa sa FB Live and dito rin po sa kasama natin sa Zoom. And ko po yung inananyahan mamayang gabi sa ating evening devotional po, no? Sa oras po ng 6 p.m. at bukas naman po ng morning devotional ng 5 a.m. At ayan, so muli, magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all. Thank you po.